Diyos, Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel na Diyos si Santa Maria at siya'y naglihila-lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao. At nakipanayam sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Hesukristo ang Panginoon. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pag-abuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon. Amen. Luwalhati sama at sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sama at sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sama at sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsilhod po ang lahat at atipon dadasalin ang Orasyo Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin na mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin na pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berheng, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at ating pundasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming natitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol.
tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siklang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam, ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa. Kami iyong pag-isahin, bayan na ipasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, ihingi ng patawad sa Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay
hari ng katarungan. At siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi, ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya. Galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumalik siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Ang ebanghelyo po ngayon ay tungkol sa lalaking patay ang isang kamay. At ayon po sa batas ng Sabat o pamahinga, bawal pong gumawa, magtrabaho, magpagaling kapag araw ng Sabat. Kaya pinagmamasdan po nilang maigi lahat ng galaw at kilos ni Jesus. Naghahanap po sila ng butas, ng kasiraan, ng demerits para meron silang maiparatang sa ating Panginoon. Mas matalino pa sa kanila ang Diyos. Hindi lang ma-corner-corner at masilo-silo ang ating Panginoon. So mapasin po ninyo, ang tao talaga, marami po sa atin mga fault finders and fault seekers. Bakit ganon? Pag gumagawa ng mabuti, hindi nakikita. Pag gumawa ka ng isa lang na masama, yun po natandaan ng tao. Kaya muli, mapasin po ninyo, para mailigtas ang buhay at mapagaling ang lalaking patay ang isang kamay, iba pong style o pagkapagaling ang ginawa ng Panginoon. Kakaiba po ngayon. Una, walang prescription ng gamot. Kahit lalo na po herbal medicine, wala. Walang human touch. Walang formula. Labi na kitang Panginoon. Ano po ang sabi lang niya? Lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At pinilit po niyang gawin, sundin ang iniutos ng Panginoon. Iniunat niya at yun nga po ay naituwid ng lalaking matagal ng patay ang isang kamay. So my dear friends, ang tanong, wala naman palang sakit, ba't din niya maiunat? Una, wala po siyang self-confidence, walang tiwala sa sarili. Pangalawa, very low ang kanyang self-esteem. Wala siyang strong will na labanan ang kanyang kahinaan. And lastly, very strong ang kanyang inferiority. Kaya dito po pinapakita, my dear friends, kung tayo pa yung minayaramdaman sa ating sarili, kumilos ka, gumalaw ka, magpapawis ka, nang gumaling ka. Huwag tayo masyadong demanding, bossing. Aabot nila ng isang baso, tatawagin pa yung katulong. Paano kung papawisan yan? Kaya dumadami po ang biktima ng COVID. Kasi ayaw magpapawis. Ayaw magbalat ng katawan. Ayaw kumilos. Ayaw mag-exercise. Ginagawang tamad ang kanyang sarili. Alam niyo po, laziness is sin. Pagtamad po, kasalanan po yan. Sabi po ng Panginoon, those who do not work, do not eat. Ang mga taong tamad, huwag pakainin. At dahil po kahit sa kanyang pagsunod, ay gumaling po siya. Sunod na niya ang utos ng Panginoon, iunat mo, igalaw mo, idiretso mo, ituwid mo ang kamay mo, at gumaling. Kailangan mo lang po ng maniobra. Kailangan pang utusan. Kaya mo naman.
Katiyan po ninyo, pag may nararamdaman kayo na mahatalangkaso kayo, pagka alam mo makalakritain ka, humiga ka, mahatalangkaso ka, maharatay ka ng matagal. Pero pag lumabang ka, nararamdaman mo masakit ang pakiramdam mo, may mangyayari sa'yo, uminom ka agad ng tubig na mainit, may kalamansi, papawisan ka, bagaling ka. Yun po ibig sabihin ng Panginoon. Sabi nga, tayo po ang great physician and doctor of ourself, of our body. Alam mo kung saan masakit ang katawan mo. Alam mo kung bakit ka nagkaganyan. Alam mo kung ano yung kinain mo. Kahit po magpa-doktor kayo, kahit na sino specialist ng doktor, pag kayo nagpa-doktor, pumunta sa ospital, aalamin po ang history ninyo. Kayo hindi na kailangan alamin ang history. Alam mo bakit masakit na kayong tiyan, bakit nag-LBM ka, alam mo ang kinain mo. Hindi ba? Hindi lang po tayo perfect physician and doctor of ourselves. Ang ating pong katawan, our internal organ, is a perfect machine. Makina po ito. Kahit natutulog ka, kumikilos, subukan niyo pong kumain na anumang pagkain. Ngayon ninyo, ilulunod niyan. After na ilang oras, durog yan. Wala ka namang ginawa. Wala naman nangyari sa'yo. O tingnan po ninyo. Kaya nga po, pinapakita dito na huwag mong iasa ang lahat sa ibang tao. Huwag kang palautos. Huwag kang masyadong senyorito at senyorita. Kung kaya mong abutin, kumilos ka. Gumalaw ka ng pagpawisan ka. Kasi pag hindi ka kumilos, magpo-form ka ng bakterya. At ang bakterya yan, baka yan pa ang COVID. Yan pa ang dahilan kaya ka sinisipon, nalagnat, giniginaw, kasi nga kulob ang init sa iyong katawan. Pasingawin mo yan sa pamagitan ng pagkilos at paggalaw. Kaya muli, my dear friends, pinapakita po dito na God helps those who help themselves. Dasal ka nga ng dasal. Ikaw mismo, wala kang cooperation and participation, talagang mamatay ka. Talagang gagastos ka ng malaking halaga. Tulungan mo din ang sarili mo. Samahan mo ng dasal at ikaw ay gagaling sa awa at tulong ng Panginoon. Amen. Tayo po. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagabasbas na ito. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ihayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong may mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak
sa pamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Panalangin kayo mga kapatid upang ating ginagawang paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Ipagbudyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kasalin natin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwanan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat tayo. Tinatawagan makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko na buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Naway manahan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon. Naway manahan sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin maugat sa pag-ibig ng Panginoon. Please all kneel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world,
seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. please all rise. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na mubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks